Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, suwar min hayatis sahaba. Sa tinatalakay pa rin natin ang talambuhay ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Alhamdulillah. Sino nga nag-Muslim si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi at malaki ang kanyang naging ambag sa Islam. Kumaga nag-Muslim yung kanyang buong tribo at winasak pa niya yung mga rebulto doon sa kanilang lugar. At ngayon yung natitirang mga bahagi na lang insyaallah, yung mga naging papel ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi doon sa mga panahon matapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi buhay pa siya nung mga panahon na yon. So mula nga doon sa panahon ng kanyang pagbumuslim ay naging matuwid talaga si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yung sinasabi, walamma nasibat hurubur riddah نفر الطفيل في تليئة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب ومعه ابنه عمر. Sa pagkamatay nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, naganap yung tinatawag na hurubur ridda. Pero actually yung panahon na ito, bukod doon sa mga tumalikod talaga, hayagan na tumalikod sa Islam, katulad ng mga sumunod sa mga huwad na propeta, mga nagpakilalang bulaang propeta, kumbaga. Dinigma din nila kasabay nito yung mga ayaw magbayad ng zakah. Yung mga ayaw magbayad ng zakah. Pero lahat yon, mga pangyari na yun ay napapaloob doon sa tinatawag na hurubur ridda. Ibig sabihin, mga digmaan ng ridda o pagtalikod sa Islam. Nang nangyari daw ito, sumama daw si Tufail sa isa sa mga hukbo ng mga Muslim upang digmain si Musaylama al-Kadhab. Si Musaylama, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-aangkin na siya ng pagkapropeta. Nag-Muslim pa nga itong si Musaylima al-Kadhab. At yung kanilang lugar nga, yung Yamama, ito ngayon yung nandun sa kasalukuyang Riyadh, yung lugar nila, Musaylima. Itong lugar nila. At nang tumungo doon si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, kasama niya ang kanyang anak na pangalan din ng anak niya, Amr. So yung tatay niya, Amr ang pangalan, at yung anak niya, Amr din ang pangalan. Wa fima huwa fi tarikihi ila al-Yamama, at nang papunta na nga sila dun sa Yamama na lugar ni Musaylima al-Kadhab, ra'a ru'ya. Meron daw siyang napanaginipan, si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Faqala li ashabihi, inni ra'aytu ru'yan fa'abbiruha li. Nakita daw siya ng panaginip. May napanaginipan daw siya. At sabi niya doon sa mga kasama, ipaliwanag nga ninyo ito sa akin. So tinanong niya doon sa mga kasama niya kung pwedeng ipaliwanag nila sa kanya yung napanaginipan niya. Pero muli, katulad ng binabanggit ko, sa panahon natin ngayon, lalo na dito, wala namang sa ating eksperto sa pagbibigay ng paliwanag sa mga panaginip. At hindi ito eksaktong science, hindi ito exact science, kumbaga. Na yung yung pagpapaliwanag ng mga panaginip, maaaring syempre nakasalalay sa kaalaman nung nagpapaliwanag nung nagpapaliwanag. At maaari din nakasalalay ito doon sa naalala nung nanaginip
Kasi may napanaginipan ka, maaaring hindi mo naman maalala lahat yun eh. Kasi kukwento mo, tas gusto mo ng may paliwanag yung panaginip mo, yung naalala mo lang yung dulo. Pero hindi mo na maalala yung umpisa. Kasi ganoon naman yung nature talaga ng mga panaginip. So hindi ito, kumbaga, bagaman ginagawa ito ng mga sahaba, ang masabi ko ngayon, mag-iingat tayo sa pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip. Walang sino man sa atin ang mangangahas na magpapaliwanag ng panaginip o tutukuyin niya yung sarili niya na eksperto sa pagpapaliwanag ng panaginip. Maaaring magkakaroon tayo ng kutob kung anong ibig sabihin, pero mahirap pa rin kasi nga katulad nga nabanggit ko nung nakaraan. Merong mga tao na maaaring bibigyan talaga nila ng kahulugan yung panaginip. Na kumbaga pangahawakan na nila ito. Na ginawa nilang parang hula. Yun, hula. Noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, maaaring nagiging tama yung kanilang interpretasyon sa mga panaginip. Kasi maalam sila eh. Pero sa panahon natin ngayon, hindi natin masasabi na magiging eksperto tayo sa bagay na ito. Kaya sinasabi ko lang, pagdating sa pag-interpret sa panaginip, maging maingat tayo. Lalong-lalo na halimbawa, di ba, sa mga hadith, yung masamang panaginip, huwag mo na nga ikukwento yun eh. Kasi pag kinuwento mo pa yun sa iba, baka magkakaroon din sila ng interpretasyon o magpapanik ka lalo. Nanaginip ka, nanaginip ako. Nang napanaginipan mo, sinuwag ako ng tupa. Yung kasama mo, nervyoso. Naku, may kahulugan yan, Brad. Mamamatay ka na, sagasaan ka mamaya. Masagasaan ka ng sasakyan na mukhang tupa. Naglalakad ka. Tawag doon sa psychology, self-fulfilling prophecy. Sa sobrang luto na yung utak mo na mangyayari yun, nangyayari nga. Iniisip mo ngayon, madidisgrasya ka. Bigla ka tumawid, tapos nakita mo yung jeep, may sungay ng kalabaw sa harapan. Sa halip na bilisan mo yung pagtawid mo para di ka abutan. Tumigil ka na doon. Ayan na yung yung tupa. Tinamaan ka tuloy. Patay ka. So, nagbigay ng interpretasyon. Tapos yung nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, di ba? May napanaginipan ako matanda. Sabi ng matanda, suotin mo tong tsinelas ko. Yung matanda na yun, 80 plus na yun eh. Ako naman sa sarili ko, yung parang naging interpretasyon ko, yung parang unang impression ko doon sa panaginip. Aabot ako doon sa edad niya, na 80 years old pataas. Pero hindi rin hindi ka pwedeng kasi halimbawa papaniwalaan ko yung panaginip ko na yun, di ba? Natatanda pa ako ng 80 years old, halimbawa. Hindi na ako mag-iingat ngayon. Tatawid na lang ako basta-basta. O magpapakalunod ako sa dagat kasi isipin ko, hindi pa ako mamatay, abutin ako 80 years old. Hindi pwede. Diba? Inunahan ko ulit kambal. Baka ito, mamalaginip to. Hindi siya tiyatablan ng bala o ano paman. Hindi pwede. Hindi kumbaga hindi tayo pwedeng mangangahas sa pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip. Pero it is yet to fail. Yung mga sahaba naman kasama niya tinanong niya, ano kaya ibig sabihin ng panaginip ko? Sabi nila, "Wama ra'aita, anong nakita mo sa panaginip mo?" "Ra'aitu anna ra'si qad muhlika wa anna ta'iran kharaja min fami anna imra'atun adkhalatni fi batniha wa anna ibni amran ja'ala yatlubuni hasisan lakinnahu hila bayni wa bainahu." So ito yung kanya na panaginipan. Yung mga panaginip talaga yung abstract ang marami sa kanila. Kaya mayroong mga bagay-bagay na yung magulo. Ang tawag nila doon fever dream, lalo na pag meron kang lagnat. Di ba kung ano napapanaginipan mo? Tapos mamaya paggising mo, hindi mo naman maalala din yung lahat makakalimutan mo.
Oo, kung ano-ano, di ba, mapapanaginipan mo. Oh, minsan zombie, minsan... Yung ano nga, yung pagka may sakit ka, yun, ganun mga ano. Parang usually bangungot nga, di ba? May kita mo. Pero siya na naman, normal naman daw yung napanaginipan niya. Sa napanaginipan niya, kinakalbo daw yung ulo niya. At meron daw ibon na lumabas sa kanyang bibig. Ang dami nangyari, di ba? Dalawa na ito nangyari. Kinalbo na siya, may ibon lumabas sa kanyang bibig. Meron daw babae, pinasok siya doon sa sinapupunan ng babae na yun. Si Atufil. Iba kakaiba, di ba? Paano mangyayari yun? Malaki ka na, papasok ka sa sinapupunan ng babae. Tapos yung anak daw niya, si Amar, hinahabol daw siya, kumbaga kinukuha siya. Pangilan na yun, pang-4. Tapos pang-5, kinukuha siya ng anak niya mula doon sa sinapupunan, pero hindi raw siya nakuha ng anak niya. Kasi pinigilan siya pinigilan yung anak niya na makuha siya. So sabi ng mga kasama niya, khairan. Sabi, okay. Sabi ng isa sa kanila, amma ana wallah. Sabi ng isa, siya daw, sumpa kay Allah. Laqad awwaltuha, ang pagkaunawa ko rito, amma halka ra'si, hindi pala, si Atufil na mismo pala yung nagsabi. So nung tinanong niya yung mga sahaba, wala silang sinagot. Pero si Atufil ang nagsabi rin pala nito. Sabi niya, ako sumpa kay Allah, naunawaan ko ito na ang pagkakakalbo daw sa kanyang ulo ay nangangahulugan na mapupugot daw yung kanyang ulo. So mapapatay siya. Doon sa Yamama. Nandun pa sila sa Yamama, di ba? Wa amma ta'irul ladhi kharaja min fami fahuwa ruhi. At yung ibon daw na lumabas sa kanyang bibig, ruhi. Ano kaya ruhi? Kaluluwa ko. Yun, kaluluwa ko. Galit ka ba? Ruhi, kaluluwa. Di ba naiintindihan nyo na, di ba? Nadadahan-dahan lang natin yung Arabic natin. Inshallah, paglipas ng 10 taon, 20 taon, ganito tayo. Di, inshallah, ganda. Wa ammal mar'atu allati adkhalatni fi batniha fahiyal ard. At ang babae daw na nagpasok sa kanya sa tiyan nito o sa sinapupunan nito, fahiya al-ardu. Ano yun? Ano yung napanaginipan niyang babae? Fahiyal ard. Ano? Sa lupa. Oh. Yung babae doon na napanaginipan niya, pinasok siya sa tiyan nito, ito raw yung lupa. Tuhfaruli faadfanu fi jawfiha. Naililibing daw siya rito, ihuhukayin daw ito, kumbaga huhukayan, at ililibing daw siya rito. La arju an uktala shahidan. Yung sinasabi niya na doon sa mga nakita niyang panaginip, inahangad niya na siya ay mamamatay, mapapatay na, shahid. Insha'Allah. Kaya mga sahaba, naghahangad sila ng pagiging shahid. Kasi nalalaman nila malaking gantimpala ng kamatayan sa landas ni Allah, sa jihad. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin ito magpapataga na lang sila dun, di ba? Naghahangad din sila ng tagumpay alang-alang kay Allah. Kasi sa jihad, dalawa yung hangad natin. Pagtatagumpay sa digmaan, o kaya hindi man tayo magtagumpay, mapatay tayo, panalo ka pa rin. Kasi ikaw ay shahid, inshallah. Wa amma talaba ibni li fahuwa ya'ni annahu yatlubu shahadata allati sa'u'ta bima adhin Allah. At ang kahulugan daw nung, kumbaga, di ba hinabol siya nung kanyang anak sa kanyang panaginip, pinasok daw siya doon sa tiyan ng babae, tapos kinukuha siya nung kanyang anak, pero hindi siya nakuha. So yung paliwanag daw niya doon,
Gusto rin daw ng anak niya na si Amar na maging shahid, katulad ng kung paano siyang binigyan ng pagiging shahid sa pahintulot ni Allah. Lakinnahu yudrikuha fima ba'ad. Pero saka na lang makakamit ito ng kanyang anak. Hindi sa mismong panahon na yun ng pagkamatay ni At-Tufail. Sa iba pang panahon, magiging shahid yung anak ni At-Tufail. At yun nga nangyari. Wa fi ma'rakati al-Yamamah, doon sa labanan, ablas sahabi al-Jalil At-Tufail bin Amar ad-Dawsi a'zam al-bala. Sa doon nga sa Yamama, nagsakripisyo si At-Tufail bin Amar, ang dakilang sahaba, ng pinakamalaking sakripisyo. Kaya sinubok siya ng pinakamatinding pagsubok. Hatta kharra sarian shahidan ala ardil ma'araka. Hanggang sa siya ay, namatay at naging shahid doon sa lugar ng ma'araka, ng labanan. Wa amma ibnuhu Amar fama zala yuqatilu hatta ankhanathu al-jirah wa quti'at kafahu al-yumna fa'ada ila al-madinati mukhallafan ala ardil Yamama. Yung anak naman niya, yung pagkatapos nung pagkamatay niya Tufail, doon din sa mismong Yamama, hindi siya namatay at nagpatuloy na lumaban hanggang sa siya ay nasugatan daw ng malubha. Naputol daw yung kanyang kanang kamay at bumalik siya ng Madina. Fa'ada ilal Madinati mukhallafan ala ardil Yamama abahu wa yadahu. Nainiwan niya raw yung Yamama, nainiwan niya dito yung kanyang ama. Doon na nilibing yung tatay niya, si At-Tufail bin Amar ad-Dawsi, at yung kanyang kamay, doon na rin iniwan. Kasi mga napuputol na bahagi ng katawan, inililibing din yun eh. Walang janasa yun. Napati, buti pinaalala mo. Pag may naputol na bahagi ng katawan, ililibing yun. Pero wala yung wala yung... Paano mo alam? Paano janasa? Wala nga sariling kaluluwa yun eh. Basta ililibing siya, ganun. Wa fi khilafati Omar bin al-Khattab, at sa panahon ng khilafa ni Omar bin al-Khattab, dakhala alayhi Amr bin At-Tufail. At sa panahon daw ni Omar bin al-Khattab, dumalaw sa kanya si Amr na anak ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Fa'utiya lil Faruq bita'amin. Wan nasu julusun endahu, fada'al koma ila ta'amihi, fatanaha Amar anhu. So, nung panahon daw ni Omar, dumalaw daw si Amr bin At-Tufail, at nang dinala daw yung pagkain kay Omar, at yung mga tao, nandun na rin nakaupo kasama ni Omar, inanyayahan na niya yung mga tao para kumain. Pero lumayo si Amr bin At-Tufail sa kanila. Hindi siya sumabay sa kanila sa pagkain. Faqala lahul Faruq, malak, sabi ni Omar, anong nangyari sa'yo? Anong problema? Ba't ayaw mong sumabay kumain? La'allaka ta'akharta anit ta'ami hajalan min yadik. Sabi ni Omar, ba't ayaw mo kumain? May away ba kayo nung kamay mo? Parang si Omar hindi siya nagbibiro. Pero kumbaga, inisip ko yung di ba pag pinag-aaralan natin mga sahaba, inisip natin yung personality nila. Hindi nagbibiro dito si Omar. Kumbaga seryoso siya dito sa sinasabi. Nag-away ba kayo ng kamay mo kaya ayaw mo kumain? Parang siya, kumbaga, sarcastic, gano'n. Pero totoo yung totoo yung sinasabi. Kasi putol naman yung kamay talaga ni Amar. Sabi nga ni Amar, Ajal ya Amir al-Mu'minin. Sabi niya,
Oo, tama ka, Amirul Mu'minin. May away sila nung kanyang kamay. At pinaliwanag niya, o sabi, si Omar pala nagsabi, Wallahi la aduku hadat ta'am hatta takhlituhu biyadika al-maktu'ah. Sabi ni Omar, sumpa kay Allah, hindi ako kakain hanggang sa haluin mo ito sa pamagitan ng iyong naputol na kamay. Ang ibig sabihin dito ni Omar, o balik muna tayo kay Amar, nahihiya siyang kumain. Bakit kaya siya nahihiyang kumain? Kasi putol yung kanyang kanang kamay, kakain siya ng kaliwang kamay. Nahihiya siyang kumain. So tama pa rin yung sinabi ni Omar. May away siya doon sa kamay niya. Nahihiya siyang kumain gamit yung kaliwang kamay. Sabi ni Omar, sumpa kay Allah, hindi ako kakain hanggang sa haluin mo yung pagkain. Di ba haluin yung, siguro may ano yun, may konting sarsa, ganun. Haluin daw inuutusan niya si Amar na haluin yung pagkain gamit yung kanyang putol na kamay. So kung naputol yun dito, yun yung gagamitin niya. Yun yung gagamitin niya. Wallahi ma fil qawmi ahadun ba'duhu fil jannati illa anta. Sabi ni Omar, sumpa kay Allah, walang sino man sa mga tao na naririto ngayon na merong kanyang bahagi ng katawan na nasa paraiso, liban na lamang sa iyo. Yuridu bidhalika yadahu. Tinutukoy ni Omar dito yung kamay ni Amar. Ngayon nahan ko yung kambal. Ba't yung kamay nasa paraiso? Tapos buhay pa. Siyempre tinutukoy yan dito. Dahil doon, kumaga, makapasok siya sa paraiso, insyaallah. Dhallahul musyahada, yaluhu li Amar. Na natili raw kay Amar yung napanaginipan. O nanatili raw kay Amar yung hiling, kumbaga hiling, di ba? Yung hulm, yung panaginip o pangarap. Nanatili raw kay Amar ang kanyang pangarap na maging syahid. Mula noong pang nahiwalay siya sa kanyang ama, nung namatay ang kanyang tatay, at doon daw sa labanan sa Yarmouk, at itong labanan sa Yarmouk, isa sa mga pinakamalalaking labanan doon sa Syria. Ang Yarmouk ngayon nasa kasalukuyang Syria. Maaga raw na sumama doon si Amar, kasama ng mga sundalo ng mga Muslim. At nanatili siyang nakikipaglaban hanggang sa hanggang sa siya ay mapatay din at maging syahid, katulad ng kumbaga na panaginipan ng kanyang ama, at gayon din kumbaga naging interpretasyon ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Alhamdulillah. So namatay din si Amar bin Tufail doon sa Yarmouk. Alhamdulillah. Doon nga sa Yarmouk, maraming sahaba ang namatay dito. Maraming malaking labanan doon sa Syria, kasi doon sa Syria, naging mas matindi mga labanan doon kaysa doon sa Persia. Di ba sabay nilang kinalaban, Persia at Syria? Kasi mga Romano sa panahon na yun, organized pa sila . Samantalang yung Persian, actually magulo na sila nung panahon na yun. Magulo na. Sa yung Syria, organized pa sila. At marami silang mga kaalyado na mga Arabo lalo na. So isa sa mga malaking labanan itong. At dito na syahid si Amar bin Tufail bin Amar ad-Dawsi. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng talambuhay ni Tufail, at syempre na naisingit na rin yung kanyang anak na si Amar. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Tatalakay pa tayo ng talambuhay ng iba pang mga sahaba, insyaAllah. Siguro ano kaya kung isingit na natin si next week isingit na natin si Abu Hurairah mismo, insyaAllah. Kasi yaman din lamang na nasimulan na natin kay kay Tufail bin Amar ad-Dawsi. Situloy na natin sa talambuhay ni Abu Hurairah, insyaAllah. Tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.